Na-involve po ako sa multi-level marketing. Yan. Which is nakita ko maraming tao na umasenso before na ordinary people nagkaroon po ng extraordinary result or extraordinary income. So, na-motivate po ako. Pero nung time na pumasok po ako, nakatatlong companies po ako bago yung Health Wealth International Corporation. Nakita ko po yung naging takbo niya. Nagsimula ko na salian ko na yung kumpanya na kailangan mo magbenta na magbenta. Bukod sa kailangan mo mag-recruit, meron ka pang posisyon na hinahabol, may monthly po siya na quota. So, hindi siya ganun kadaling kumita. Ngayon, na-involve na ako sa kumpanya na madali naman siyang kumita. Kaso po, kailangan mo naman mag-recruit ng mag-recruit na kung saan po, yung kumpanya, hindi naman po siya tumatagal. So, anong nangyari po, na-burnout ako sa multi-level. Pagkatapos po, dumating yung time na gusto namin mag-co-op. Yan. Ako po yung isa sa sinasabi ni Jonathan, si Ma'am Jo, si Peter, si Jonathan. Ako po, 4 kami magkakaibigan. Dito na kami nagkakilala. Gusto sana naming magtayo ng co-op, pero dumating yung time na meron akong pangangailangan na personal para sa pamilya ko. Gusto ko makaahon ng mabilis na sa tamang panahon. Ngayon, ang nangyari po, noong 2008, namatay yung father ko, prostate cancer, stage 4. Doon kami lalong nagipit po. Yung napundar po ng nanay ko na pinaghirapan niya na sa pagtitinda ng isda, nawala po lahat hanggang sa nagkautang siya. Ako po nagkautang na rin. So, dumating yung time po na nung 2008 June, sa kagustuhan ko po na makabalik po sa maayos na buhay, na kung saan po gusto ko mag multi-level, hindi ko po alam kung saan company ako pupunta kasi po medyo na burnout na po, umayaw na ako. May isang tao po ako naisip na kung saan po na-preserve o napangalagaan yung kredibilidad niya bilang nagninegosyo po ng ganito. Si Kuya Mel Medel po at saka si Ticora Medel. Hindi po nila ako inimbita, ako yung kumontak sa kanila na pilit. So sa madalit salita po, nakita kami, inintroduce nila yung product, na kung saan po yung product na gustuhan ko po kasi by that time meron akong colon problem, meron akong heart enlargement, matindi po yung allergy. Yung pagsubo ko po ng produktong ganda. So, gumanda po yung pakiramdam ko nung unang inom ko pa lang ng product. Ngayon, anong nangyari po, ang pilit kong tiningnan, yung negosyo. Kasi sabi ko, napaka-potential nung produkto na kung saan po lahat ng tao na nakakagamit, hindi maari pong hindi ulit-uulit ng paggamit. So, yun yung nakita ko po. Ang tiningnan ko po kung paano siya gawin yung negosyo. So, nung pinag-aralan ko po yung negosyo, hindi po ako nakatulog. Sabi ko, grabe to. Sabi ko, bakit po? Hindi mo kailangan mag-recruit ng tao. Hindi ko alam na sa pagninegosyo namin ito, dito ko pala mababawi lahat ng gusto kong mabawi na kung saan po nawala ko sa amin. Yan, kasi po, after 1 year ko po ginagawa yung negosyo, lahat po ng utang namin, nabayaran po namin. After 1 year po, nabili ko yung unang sasakyan ko. After 2 years po, nakabili ako ng pangalawang sasakyan ko. Ngayon, sabi ko, nag-major goal po ako noong 2012. Sabi ko sa 2012, meron na 2 major goal. Ano po yun? Makalipat po kami ng bahay. Kasi po, taga Bacoor kami sa Talaba. Nakalipat po kami August 12, 2012. Doon po sa bahay namin. Yan no, sa Dasmariñas po. Pagkatapos po, March 2012, nabili ko yung pangatlong sasakyan ko po, yung Montero Sport. So, nangyari po lahat sa akin yun in less than 4 years, 3 years and 9 months. Ngayon, ang sabi ng mga tao na lagi nilang nagiging successful daw ako dahil may sasakyan, may bahay, may kotse. Pero ang katotohanan po, kung mayroong pinakamalaking bagay po na naibigay sa akin dito na pag pinagpapasalamat ko po sa Panginoon, hindi po yung kotse, hindi yung bahay, hindi po yung pera, yung opportunity o chance na kung saan po naibigay sa amin. Noong time na yun, na kung saan po, yung chance na yun, isa po nakatulong sa akin bilang tao, yung karakter po. Kasi po lahat po ng sinabi ko na material na bagay, kotse, bahay, pera, fame, 'di ba kasi katam po lahat po yan nawawala eh. Marami pong tao magugulat ka, 'di ba, nagkaroon ng maraming pera nawala. Ngayon lugmok po. Bakit? Alam niyo kung bakit po? Hindi na bago yung karakter nila eh. Dapat po rito ang mai-improve sa iyo sa future yung karakter mo. Yung na kung saan po yung karakter mo yung magdadala sa iyo bilang ikaw maging successful. Na kung saan po lahat ng bagay na mangyayari sa buhay mo, titingnan mo siya na positibo opportunity. Hindi po siya hindi siya problema. So yung character po na yun, yung isa po sa na-develop sa akin.
Ano ba yung karakter na develop po? Pag may sitwasyon po, ang hinahanap mo po lagi yung solusyon. So, yun po yung pinagpapasalamat ko, ano pa po, yung mga tao po na kung saan po dati problema sa kalusugan nila, sa financial nila, ngayon po nabago yung buhay. Ito mong kumpanya na to, hindi lang po to sa para pagkita ng pera. Lahat po, kasi po maraming tao sa labas, magugulat ka, problemado po sa kalusugan, maraming pera. 'Di ba? So ibig sabihin walang magawa yung pera nila doon sa kalusugan nila. Ito po yung solusyon para sa mga tao na yon. Hindi ito small time na negosyo, malaking negosyo po to. Na kung saan po sana pag sumali ka, seryosohin mo. Pag sinabing seryosohin mo, pag-aralan mo lahat ng dapat mong pag-aralan, isa puso mo po. 'Di ba? Ngayon, isa puso mo po, pagkatapos po, huwag mong iaasa kung kani-kani negosyo, ikaw mismo yung mag-aaral. Mag-aaral ka para magturo, para makatulong sa ibang tao. Kasi po wala kang maitutulong sa ibang tao kung ikaw mismo walang alam. Ngayon, sa akin po, ano yung naging motivation ko lang po rito siguro yung mga anak ko. Kasi lagi ko sinasabi, lahat ng bagay pwede kang makapili ng kotse, ng bahay, ng kaibigan, lahat po. Pwede mo yan mapili. Pero alam mo yung mga anak po, hindi mo yan nakakapili ng magulang. Kaya ang pananaw ko sa buhay, pag yan lumabas, 'di ba? Obligasyon mo bilang bigyan niya ng magandang buhay at saka maayos na buhay po. Hanggang sa kaya mong ibigay po. Yun yung obligasyon mo. Kasi ang pangarap ko po sa future, sabihin ng anak ko, buti na lang ito yung naging tatay ko. 'Di ba ngayon, sa akin po, yung kumpanya, marami pa po itong ilalagi dito sa mundo. Maniwala po kayo, dumating po yung kumpanya, 2006, lahat po ng kasabay niya, sa madalit salita po, pansinin mo, wala na po halos. 'Di ba bakit po? Kasi yung kumpanya na mga kasabay ng Health, ang motivation po nila is kumita lang ng pera, hindi humaba. Analyze mo yung vision ng company, tsaka nung may-ari, 'di ba? Yung kumpanya po humaba ng 50 years na kung saan po maraming tao yung matulungan. Ano nga sabi ni Sir, wala na raw siya, meron pang green barley. Ngayon, pagpapasalamat lang po, unang-una po kay Sir Joey, yung presidente. Pangalawa po kay Sir Ray. 'Di ba kay Kuya Nelson Torres. Siyempre po yung tao na naging gabay, 'di ba? Yung idol ko si Mel Medel po, tsaka si Ticora. Yan si Upline Warren Torres po at yung mga kaibigan ko po na kung saan po nakasama ko na before pa tong negosyo na to. Si Peter, si Ma'am Jo, si Jonathan at saka po yung magpartner na si Kuya Noel at si Tita Elma. Yan po yung mga tao na naniniwala ako na willing sumuporta sa kumpanya at ibigay yung buhay nila para yung kumpanya pa humaba at makarating pa sa maraming tao. Siyempre po sa Panginoon, na kung saan po binigyan niya ako ng isang oportunidad na maging gabay po o maging daan para makita to ng maraming tao. Sa akin po, nagpapasalamat po ako. Ako si Jesse Apostol. To God be the glory.